Well, magandang gabi ho sa inyong lahat. Dumako na naman po tayo ngayon sa ating programa, An Evening of Prayer. Na mula Lunes hanggang Linggo ay palaging sumasa inyo sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi na walang ibang layunin kundi may taas at may tanyag ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya minsan pa, inaanyayahan ko po ang bawat isa na makasama natin sa ating programang ito, An Evening of Prayer. Sa ating palatuntunan ito, lagi nating sinasabi na walang ibang itinataas maliban sa Panginoong Jesucristo. Walang denomination, walang organisasyon, walang sinumang personalidad na ating itinatanyag sa ating palatuntunan ito maliban sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya minsan pa inaanyayahan kong lahat, yung ating pong mga regular viewers, yung ating mga intercessors, yung ating mga prayer warriors, alas 7 na po, tayo po'y nandito na ngayon sa ating palatuntunang gabi ng panalangin. Yan. Muli, salamat sa Panginoon sa ating mga regular na nakakasama sa ating palatuntunang ito. Nandiyan na lagi. First honor ngayon ulit. Si Rhea Vergara Hernandez. Alright? Sister Madelo Joyce and La Arnie Salvador. Ayan. Marami ng mga regular tayong viewers dito. Minsan pa, ang ating palatuntunang ito ay nagiging lalong malakas sapagkat meron tayong mga praise report na naririnig, meron tayong binabasa ng mga patotoo. Kung kayo po yan sa ilan sa mga nakatanggap ng patotoo o nakatanggap ng tugon ng Panginoon sa inyong mga panalangin, sa inyong mga prayer request, ito na po yung gabi na kung saan maging pagpapala naman tayo sa iba, maging daluyan tayo ng kalakasan sa iba sapagkat naniniwala po tayo na ang Biblia nagsasabi sa atin na tayo ay magpalakasan. Kaya ngayong gabing ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos na nakikinig ng ating mga panalangin. Well, atin din pong pinapasalamatan si Sister Janice Apolter. Thank you for always joining with us. Hey, maybe I can hear, you can write down your testimony a bit because meron po magandang testimony si Janice mula nung ipinag-pray natin yung kanyang anak. Masarap mabasa yon, Janice. Please, please write down your praise report tungkol sa anak mo. Alright, Janet Cathedral Sorera and Sister Novi is already joining with us tonight. So, minsan pa, kung kayo po ay first time na nakapanood, naka-view ng ating online streaming nito, ang inyo pong Pastor Ding Brimbuela, na nasa ilalim po ng Ministeryo ng Wisdom of Life Global Family Center, located kami sa GMA Cavite, ay palaging sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa palatuntunan ito, An Evening of Prayer, sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Walang ibang layunin kundi ating itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat din po sa oras na ito at nakasama natin si Sister Jingjing Obia. Salamat sa Panginoon. Alright, so minsan pa, inaanyayahan natin ang lahat na makasama natin sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon, pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon sa ating palatuntunang ito, An Evening of Prayer. Alright, so salamat sa Panginoon. Alam niyo po na talagang sa panahong ito, wala tayong ibang magagawa kung tayo dinatata ng mga pagsubok at mga problema, kundi tayo ay manalangin. Alright, so salamat sa Diyos dahil ngayong gabing ito, minsan pa ang Diyos ay gagawa na naman ng kanyang himala. Gagawa na naman ng kanyang pagpapala, magbibigay na naman ng kanyang pagpapala dito sa ating mga tagapakinig, nanonood sa ating palatuntunan ito. Ang isang request ko lamang po ay pakishare lamang po ninyo ang ating programang ito. Ilagay niyo po sa prayer watch para ho mas marami ang makapanood, mas marami ang maabot ng ating panalangin, mas marami ang mapagpala ng ating Panginoon habang tayo po ay sama-samang dumudulog sa Panginoon sa ating panalangin. Alright, so please join with us and continue to receive the blessing. Alright, na inihanda ng Diyos para sa gabi na ito. Purihin po ang Panginoon. Alright, dito po ay medyo nakatingin ako dito at ilalagay natin sa sharing, i-share ho natin itong ating programa. Kasi po, siguro ito yung pasanin ko na ako ay magamit ng Diyos na instrumento para sa nangangailangan ng panalangin. Okay? So, salamat sa Panginoon. Alright, nasa na ba tayo?
Alright, sige po, tuloy lang po tayo. Thank you for joining, Jobet Resco. Alright, and Sister Minerva Camilla. Alright, sige, tuloy lang po tayo sapagkat tayo po ay magpapatuloy sa ating palatuntunang ito na kung saan ay lagi nating dinadala, lagi nating ginagawa mula Lunes hanggang Linggo. Alright? Okay, tignan natin. Let's share. I-share natin. Gusto kong i-share sa... Alright, sige lang ho. Inaantay ho natin yung ating mga prayer request pa. Magpapatuloy tayo. Okay? Alright, sige ho. Tuloy lang po tayo ha. Tuloy lang po tayo. Habang tayo ay... yan, tingnan natin. Bukas ho ay araw na naman ng Linggo. Sana ay prepared na kayo. Ready na po kayo sa ating mga gawain. Bukas ay araw ng Linggo, araw ng pagpapala ng Panginoon, araw ng pagpunta natin sa mga gawain ng Panginoon. Alright? Okay, saan na ba ako? Yan, wisdom of life. Yan, yung aking mga kababata. Alright, sige lang. Okay, nandito na po at atin din pong wini-welcome sa ating palatuntunang ito si Rhea at si Ate Lolit Luna. Ulitin ko po ulit, kung kayo ay mayroong mga prayer concern, prayer request, just write it down, okay? Ilagay lang ho ninyo. Okay, so muli tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating palatuntunang ito, an evening of prayer. Ang inyong pong lingkod, Pastor Ding Brimbuela, ang senior pastor ng Wisdom of Life Global Family Center. Located po tayo dito sa GMA Cavite. That's in case lang po, naghahanap kayo ng bahay-sambahan na pwede nyong daluhan. Welcome po kayo sa ating bahay-sambahan. Kaya lang ngayon po ay hindi pa tayo magbubukas sapagkat tayo po ay nasa ilalim pa ng GCQ. Alright? So, wini-welcome din natin si Mary Ann Aguhan ng taga GMA Cavite. Alright, so tuloy lang po tayo, purihin ng Panginoon. Tayo ay magpapatuloy sa ating palatuntunang ito na laging sumasa inyo tuwing araw ho ng Lunes hanggang Linggo, sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi, na walang ibang layunin kundi itaas ang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Now, ito po, babasahin ko po sa inyo yung isang prayer request na ating dinala sa panalangin. Ano ba yan? Paano ba ito? Ayan. Baka dito mabasa ko sa isang site. Okay. Tingnan ko nga dito. Baka mabasa natin. Yung praise report. Magandang hapon o kaya magandang gabi. Okay. Pagkakataon na po na pwede bigay sa iyo, pwede kung isama ka sa panalangin, baka may gagawin ka o kayo magtulog na. Alright, titingnan natin dito. Ha? Hindi ko makita. Tingnan natin yung praise report ni Janice. Okay, Voltaire. Okay. Ito, basahin po natin. Basahin ko po Babasahin ko yung isa sa praise report po na natanggap natin sa araw na ito. Galing po ito kay Janice Voltaire ng Switzerland. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Last time po, I was so worried nang malaman ko po na ang aking anak ay nagagawang saktan ang kanyang sarili. Bilang nanay,
Basahin natin. Bilang nanay, saan ba ako? Napakasakit po makita ang ganitong sitwasyon sa buhay ng kanyang anak. Kaya ako po ay humingi ng panalangin sa ating mahal na Pastor Ding na ipanalangin ang aking anak. Simula po ng araw na iyon hanggang ngayon ay maayos po ang aking anak. Nakikita ko ang positive sa kanyang muka at maganda po ang kanyang pakiramdam. Sabi niya sa akin, she feels better now. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Ganun po kahalaga ang panalangin. Oh, praise the Lord. Pwede ba? Palapakan natin ng isang malakas na palakpak ang pangalan po ng Panginoon. Yan po ay simpleng, isang prayer lang po ang hiningi niya. I mean, once lang siyang humingi ng prayer request. Pagkatapos po noon, ito yung kanyang nangyari. Totoo po yun. Ang bata ho ay sinasaktan niya ang kanyang sarili. Sa totoo naman, kahit naman sino, makita mo ang iyong anak na may ganyang sitwasyon na hindi ka papayag. Alright? Pero salamat sa Diyos, nung nagsimulang ipanalangin, isang beses nating ipinanalangin, kaya lang siyempre hindi natin laging, hindi lang isang beses nating ipinapanalangin yan. Kaya salamat, lagi kayong mag-join para araw-araw na isasama sa panalangin ang inyong mga prayer request. Purihin po ang Panginoon. Ako'y nagsagalak sa testimony na yan, Sister Janice. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Buhay ang ating Panginoon. Hindi ho ganun kadali yun. Totoo yun. Pag ikaw ay isang nanay at nakikita mo ang iyong anak na may ginagawang gano'n na masakit, na makita talaga po yun. Alright? So, salamat sa Panginoon. Alright. Okay. So, punta tayo ngayon sa isang, ito is galing sa isang aklat na The European Harvest Field. Alright? The European Harvest Field. Sabi dito ng isang kwento. Babasahin ko lang po and then tatagalogin ko kinakailangan. I shall never forget what the late Dr. A.C. Dixon of Spurgeon's Tabernacle once said when speaking upon this theme of prayer. Hindi daw malilimutan ng isang tao na nandito. Okay? Yung sinabi ni Dr. A.C. Dixon doon sa Tabernacle ni Spurgeon nung nagsalita siya about prayer. Sabi niya, I cannot quote him verbatim, but the substance was this. Hindi niya daw may quote o masabi ng word for word, yung ibig sabihin ng verbatim. Pero ito yung substance ng kanyang sinabi. Sabi ganito, when we rely upon organization, we get what organization can do. Kung tayo ay magdidepende sa organisasyon, tatanggap tayo kung ano ang kayang gawin ng organization. When we rely upon education, we get what education can do. Kung tayo ay magdidepende sa edukasyon, matatanggap natin kung ano ang kayang gawin ng edukasyon. When we reply upon eloquence, we get what eloquence can do. Okay, yung kagandahan, kagalingan magsalita. Kung doon daw tayo magre-reply, yun din ang matatanggap natin. And so on. Nor am I disposed to undervalue any of these things in their proper place. Sabi niya, hindi naman masama yun. Hindi natin ibinababa yung mga ganong mga kaisipan. But, he added impressively, dinagdag daw po ito nag-preach. When we rely upon prayer, we get what God can do. When we rely upon prayer, we get what God can do. Wow, magandang marinig ko yan. Na kung tayo ay aasa, didepende sa ating sa panalangin, matatanggap natin ang magagawa ng Diyos. Alam mo natin yan, mga kapatid. Kung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, kung ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng mga imposible, maging posible, ngayong gabing ito, kaya niya rin gawin ito sa iyo, kapatid. Yung bagay na parang imposible, pwedeng maging posible. So, when we rely upon prayer, we get what God can do. Gusto niyo bang matanggap galing sa Diyos? Gusto niyo bang makatanggap doon sa kayang gawin ng Diyos sa inyo? Don't rely on your education too much. Don't rely on your organization too much. Don't rely on your eloquence too much, but rely on the power of prayer. This is it. Kaya meron tayong ganitong programa. Meron tayong ganitong palatuntunan. Alright, so wini-welcome din natin si Sister Beth, si Pastor Jeff T. Kumusta na, Jeff T? Si John Eric Vandam Guzman. Alright, thank you for joining and thank you for coming.
Alright, salamat at naintindihan ko na bakit po kagabi o dalawang sunod na gabi na ang akin pong online streaming or online prayer nito ay nawawala. Hindi naman pala internet connection bagkus yung akin pong ginagamit na gadget ay full na yung kanyang storage. So, kinakailangan kong magbura. At yun, nakita ko siya kaninang umaga kung ano yung mga dapat kong gawin. Kaya ako ngayon ay, alam ko, hindi na ako magka-crash. Not unless na yung atin pong internet connection ay magloko. Pero, nandyan kayo para manalangin na hari nawa wag mangyari ito. Alright? So, patuloy lamang po tayo. Narinig yung ating unang sinabi ko sa inyo. Pag nag-relay tayo sa edukasyon, tatanggap tayo. Mula dun sa edukasyon. Sa organisasyon, tatanggap tayo sa organisasyon. Pero pag nag-rely tayo sa panalangin, tatanggap tayo galing sa Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. At minsan pa, muli ako ay nagpapakilala sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ding Brimbuela, na kung saan ako po ang senior pastor ng Wisdom of Life Global Family Center. We are located here in Barangay Gregoria de Jesus, GMA, Cavite. Ang palatuntunong ito ay pinamagatan natin An Evening of Prayer. Naniniwala po kasi tayo na walang imposible sa Diyos pag tayo sama-samang nanalangin. At ang palatuntunan ito ay palaging sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo, mula sa ganap na ikapito hanggat mari, isang oras lang po tayo. Because I don't want to take too much of your time. Alam ko sa oras na ito, 7 to 8, ay may mga trabaho, right? May mga magluluto, okay? Not unless talagang inihanda nyo ang inyong sarili na pagdating na ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, ay magsasama-sama tayo sa ating mga panalangin. Sa oras na ito, patuloy nating tinatawagan ng pansin ang ating mga intercessors, ang ating mga prayer warriors na kasama natin sa ating palatuntunan ito, na nananalangin din na kasama natin. Maring hindi nyo sila nakikita sapagkat sila ay nasa kanilang mga tahanan, pero kasama po sila. No, yun yung power source natin. Kaya tayo ay nakakatanggap ng mga praise report, nakakatanggap tayo ng mga testimony kung paano ang Diyos ay naging mabuting Diyos sa ating mga prayer requests. Amen? So, thank you for watching again. Once again, si Rhea, Rhea, amen, from Dubai. Alright? So, salamat din. Salamat sa mga prayer. Totoo, i-request natin yan. Good morning and good evening pala, Mitch Irandia, kumusta na? Alright, thank you for joining, Sister Gigi Basierto. Please continue to share nyo lang sa inyong sa inyong Facebook account. Let's do a watch party so that marami naaabot ng ating palatuntunan ito. Marami tayong napaglilingkuran sa katawan ni Kristo. Alright, so patuloy lang mo tayo mga kapatid. At kanina, binasa ko na yung isang patutuo natin kung paano yung isang nagbigay ng kanyang prayer request all the way from Switzerland ay nakita niya yung pagbabago. But then we are not going to stop, hindi talaga tayo titigil. Tuloy ang ating mga panalangin. Maraming tayong narinig ng mga testimony. Doon po sa may mga praise reports, inihiling ko lang po sana sa inyo na ngayong gabing ito ay masabi naman niyo po kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyo, kung ano yung pagpapala ng Diyos na inyong natanggap, nagsimula ng kayo ay mag-join sa ating An Evening of Prayer. At doon sa mga bago nating mga viewers, bago nating mga nakakasama, ito po ang palatuntunan ng Evening of Prayer na kung saan ito po ay nasa ilalim ng ministeryo ng Wisdom of Life Global Family Center na laging sumasa inyo mula Lunes hanggang ang Linggo sa ganap na ikapito ng gabi hanggang ikawalo ng gabi. Walang ibang layunin ang palatuntunan natin ito, kundi manalangin at itaas ang pangalan ng Panginoon kasi habang maraming tinutugon ng Panginoon, habang nakakarinig tayo ng maraming patotoo, lalo tumataas, natatanyag ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya halinaw kayo, magpatuloy tayo, sama-sama tayo. Okay, kung hindi man kayo may pangangailangan, baka yung kaibigan ninyo, yung kakilala ninyo, yung mahalin sa buhay, nangangailangan ng panalangin, magsama-sama po tayo sa ating palatuntunan ito. Naniniwala po kami na pwedeng kayo ang tumanggap ng himala at pagpapala. Okay? Pagkatapos nating sumama sa ating evening of prayer na ito. Alright, sige, basahan natin mamaya. Okay, meron pa tayong
natitirang 20 minutes more bago tayo dumako sa ating prayer. At nais ko po palang sabihin sa inyo, no, tuwing umaga po ay meron akong 5 minutong panalangin para sa iyo. This is a personal prayer dun sa mga nangangailangan ng panalangin alas 7 ng umaga. 5 minutes lamang po ito. Kung naisin nyo na bago kayo magpasimula sa inyong lahat ng gawain, sa lahat ng inyong activities, sa lahat ng inyong mga gagawin sa araw na yon, ako po ay binigyan din ng Diyos ng ganong kaisipan na manalangin naman para doon sa mga may mga gagawin, may mga pupuntahan at nangangailangan ng direksyon ng Panginoon. Okay? I am giving a 5 minutes prayer every day, Monday to Sunday. Hindi ko alam bakit masyadong naging marubdob ang puso ko sa pananalangin. At yun ho ay aking gagawin religiously. Alright? So, every day, Monday to Sunday, ako po'y mananalangin ng 5 minutong panalangin para sa iyo. Pinamagatan ko po yung programang yan ng 5 minutong panalangin para sa iyo. Kaya kung nangangailangan kayo ng prayer, maybe sa aming side ay umaga, sa ibang bahagi ay tanghali, sa ibang bahagi ay gabi. Walang problema ho doon. Basta kung araw na yon ay nais nyo na isama kayo sa panalangin, pwede nyo po akong samahan doon tuwing alas 7 ng umaga hanggang alas 7:05. 5 minutes na prayer lamang po yan. Alright? So, yun. Salamat po sa Panginoon. Alright. So, let's pray for healing para kay Abiel and Abram Martinez. Alright. Mga bata daw ito, sabi ng prayer request ni Pastor Jeff T. Alright, patuloy natin sinasama sa ating prayer ang ating bayan, ang ating bansa, ang ating presidente. Let me always remind everyone na nakikinig sa ating palatuntunang ito, na there is no such monopoly in prayer. Ang ibig ko pong sabihin, ang Diyos ay tinutugon ang lahat ng mga intercessory group, mga prayer warriors, intercessors. Hindi lamang si Pastor Ding ang tinutugon ng Panginoon. Hindi ko nangangahulugan na ako lamang ang anointed sa prayer. Ako lamang ang mayroong authority na mag-pray. Hindi po. Lahat po tayo ay mayroong ganyang karapatan na manalangin. Kaya lamang po ay ang Biblia nagtuturo din sa atin na meron tayong agreement in prayer. Minsan yung pananampalataya nyo ay hindi nyo para hindi kayang gawin na manalangin kasi minsan may mga pagkakataon na mahina ang spiritual natin. Nandito po ako para alalayan kayo. Nandito po ako para paglingkuran kayo. Nandito po ako para makasama ninyo sa ating araw-araw na panalangin. At din pong wini-welcome ang aking kaibigan, Pastor J. Ilagan. Yan ho ay hindi yung artista ho, pero mukha na rin siyang artista. Pagtyagaan nyo na lang. Joke lang, Pastor J. Kumusta na ba? Long time no look, long time no look. Ito po yung mga kasama natin sa ministeryo at mga kaibigan natin na talagang mula pa nung ako'y nagsisimula sa ministeryo, sila po ay nariyan na para magsuportahan kami sa isa't isa. Kasama ko rin po sila nung kami ay nagpupunta sa ibang bansa. Yan po ay mga kasama natin. Alright, sino yon? Mami Chen. Sino yung winewelcome mo dyan? Alright, sige, tuloy lang po tayo tayo ay patuloy na naghihintay pa ng mga prayer request. Kasi po ayoko gusto ko isang panalangin na lamang po, iniipon ko na lang yung mga prayer request. Uulitin ko po doon sa mga prayer warriors natin, sa ating mga intercessors. Just in case lang po na mayroong naglagay ng kanilang prayer request dyan sa inyong prayer watch, paki-forward sa akin dito sa ating Energizers group. Kung hindi naman, kayo na lang po mag-pray. Okay? Kayo mag-pray. Doon sa may mga prayer request, maganda po na makita ko in detail kung ano yung gusto nyo ipag-pray ko. Kung yan naman ay medyo private na and you don't want me to pray in public, i-send nyo lang po yung message nyo sa akin. I-PM nyo ako at maaaring sa akin personal na devotion ay aking maisama sa panalangin ng inyong mga prayer requests. Alright? So, minsan pa patuloy tayo, Pag pinag-usapan talaga natin ng prayer, napaka misteryoso, There are so mysteries when we talk about prayers. Under the sun, we can teach so many topics about prayer. Okay? Kaya lang dito nga sa ating palatuntunan ito, mauubos yung ating oras, Para sabihin niya, instead of talking too much, Pastor, why don't you just preach prayer? Well, mas minarapat at mas pinili ko po na
Yun na lang, mag-encourage ako through some testimony, praise report. Alright? Total, marami naman po mga preachers na napapakinggan tayo na nagtuturo about prayer. Alright? Hey, thank you for coming, Edward Dong. Ha? Salamat at nagiging regular ka naming viewer sa ating palatuntunan ito, an evening of prayer. May the Lord continuously bless you. Alright? He is our friend from Baguio City. Okay, from Baguio City. Alright. So, we still have 15 minutes left bago tayo dumako sa ating prayer. Muli, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan. Kung kayo ay first time na nakadako sa ating palatuntunan ito, ay kayo po ay nais naming sabihan, ito po ay palatuntunan na kung saan ay nagpe-pray tayo sa mga mayroong mga may karamdaman, mayroong may pangangailangan, okay? Mayroong mga sitwasyong hindi maganda, yung para bang sa tingin mo ay hindi mo kayang mag-isa yung dinadala mong yan. Well, nandito kami para maglingkod sa iyo kasama ng ating mga prayer warriors, ng ating mga intercessors. Tayo po ay patuloy na maglilingkod sa katawan ni Kristo sa pamamagitan po ng ating palatuntunan ito, an evening of prayer. Now, magkubigyan ko ng kwento, no? Isang kwento po ito. At alam ko merong lesson dito. Okay, listen, pastors who are, if you are looking for and you are trying to collect illustrations about prayer, this one I think will help you. Alright? Kasi meron pong isang kabataan na born again. Okay? Hindi na tayo babanggit ng pangalan, okay? So, dun sa nabasa kong ito, ganito ang nangyari sa kanya. Na, because of his strong commitment with the Lord, he decided to pray sa isang lugar na kung saan merong isang malaking puno. Alright? So, every day, ay pupunta siya doon sa lugar na yon na maraming puno at umiikot siya sa lugar na yon, umiikot siya. He keeps on walking while praying in that area wherein there are so many trees, all right? So, as he goes on praying, habang nananalangin siya, doon sa lagi nagpe-pray, no? Umiikot siya ng umiikot, lumakad siya ng lumalakad ng lumalakad. Yun ang naging prayer room niya. So, instead of going to the closet or inside the room, he decided to pray in that area na kung saan alam niya ay konti lamang ang dumadaan. So, he keeps on praying. Maraming araw ang lumipas, maraming buwan ang lumipas, hanggang dumating ang taon na doon siya'y nananalangin. Hanggang dumating po ang isang pagkakataon na yung nilalakaran ng kabataang ito ay natuyo. Namatay na yung damo, okay, totally namatay na yung damo, at lumabas na lamang yung lupa dahil doon sa kalalakad niya. Hanggang sa totally, yung area na yun na kung saan palagi siyang lalakad, wala nang nakitang damo, lupa na lang ang lumabas. Until one day, napansin nila na nagsimula na uling tumubo ang damo doon sa lugar na yun kung saan laging siyang lumalakad. They found out that the grass started to grow again in that pathway na kung saan lagi siyang naglalakad. And then, it comes to a conclusion na itong bata pa lang ito ay tumigil na sa kanyang pananalangin. Hindi natin alam dahilan why he stopped praying in that particular area. At, yun nga, nung hindi na siya nagpray, tumubo na uli ang damo at wala na, natabunan na po yung lupa. Alright, anong lesson? May nakita ba kayong lesson? Merong lesson. Sa ating prayer, ang ating prayer life, ang unang binabago sa ating prayer life ng Panginoon ay tayo. Tayo ang receiver, tayo ang recipient ng ating prayer. Although, nagpe-pray tayo para sa iba, tayo pa din ang first recipient. Tayo ang binabago ng Panginoon. Ngayon, maganda yung lesson na nakita natin. Nung tumigil na siyang mag-pray, ano nangyari? When he stopped praying, and then the grass started to grow. Parang ganito yan, mga kapatid. Pag ang prayer life natin, nakaligtaan natin, pag ang prayer life natin ay hindi natin nabigyan ng pansin, you will notice na yung ating old life, old nature, old self, ay unti-unting bumabalik. Yan.
Merong lesson, di ba? Kaya kung gusto nyo magbago, kung gusto nyo lumago sa inyong buhay pananampalataya, do not forget the discipline of prayer. Okay? Okay? Do not forget the discipline of prayer. Prayer is a discipline. Alright? Fellowship is a discipline. Bible reading is a discipline. Kasama yan sa discipleship training. Alright? So, purihin po ang Panginoon. Sa oras din pong ito ay siyempre pinapasalamatan din natin ang ating Panginoon sa pag-watch ni Bishop Larry Cerda. Oh, thank God. Nagwa-watch ang aming Bishop Larry. Ito po yung mga old friend ng aming Bishop Ray Manulid. Maraming salamat po. Sana po kasama namin kayo sa pananalangin natin ito. Si Sai Villanueva, si Kuya Adrian Tabaldo, si Precious Morilla. Ay, kumusta na, Precious? Long time no look. Alright, salamat sa Panginoon. So, nakita niyo po, nakita niyo? Si Mira Pebi Blanca, shalom, 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 shalom. Okay, so, nakita niyo po yung nagagawa ng prayer. Ganun po. Kasi minsan nakala nila prayer lang. Kaya alam niyo, ang isang Kristiyano na nagpe-pray, hindi naman instant yan magiging banal na banal. Okay, yung para bang talagang hindi na siya magkakamali. At least nakakatulong na konti ang prayer. So do not forget your prayer. All right? Kasi baka tumubo uli yung old nature, yung old life natin. Kaya pag napapansin po ninyo na nagiging miyembro uli kayo ng KMU, hey, what is KMU? Ito po yung kilusan ng mga maiinitin ang ulo. KMU. Kilusan ng mga maiinitin ng ulo. Pag nagiging KMU na kayo uli, maybe nalilimutan niyo na mag-pray o baka nababawasan na yung inyong heart and passion na manalangin. Okay, welcome din natin ng ating pamangkin, si pangalan mo, Bradlog Brimbuela. Alright? Okay. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Thank you ulit for joining. Okay. Alright. Iduduksong ko po iduduksong ko yung prayer. Alright. Yung kwento kanina. By the way, let me welcome Sister Vanji Santos ng Santa Rosa, Laguna. Alright, salamat po ulit. Salamat at nakasama namin kayo. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. At si Pastor Jaime Naldosa. Wow! Sana, Pastor Jaime, meron ka na rin ganito. Kaya mo naman ito eh. Kaya mo ito. Pwede ka din magbuo kasi you have circles of friends. Ang aming Kuya Lucito Katapang. Thank you for joining. Thank you for coming. Alright, salamat po. Alright. Ito pa isa, dagdag natin ito bago tayo magpunta sa prayer. We still have 7 minutes left para mag-pray. Ang pamagat ng kwento ay Prayer Ends a Church Feud. Prayer Ends a Church Feud. Let me read, Galing ito sa kwento ni Arthur T. Pearson. Sayin ko po, I was once in a church where there was a deadly feud between certain members and officers. Meron daw nakapunta sa isang simbahan na kung saan merong away na namamagitan doon sa miyembro at sa mga officers ng simbahan. And it was so bitter that the opposing parties would not even sit on the same side of the prayer meeting room. Di ba? Pansinin nyo, Pag merong talagang feud, okay, merong mga fracas, merong mga disagreement, mga misunderstanding sa loob ng simbahan, minsan nangyayari ito na hindi sila umuupo sa parehong upuan. After 18 months of strenuous endeavors to heal the sore and get the contention out of the way, I said to the Lord, ito yung nandun sa puso nung nagkukwento, na pagkatapos ng 18 months, 1.5 year, na gusto niyang maayos, matigil yung away sa loob ng simbahan na yon. Merong nanalangin ng ganito, Thou hast put me here, and Thou art bound by Thy promise to stand by me. Inilagay mo ako sa lugar na ito, at nangako ka, Panginoon, na tatayo ka kasama ko. Now I have sought to remedy this difficulty, and I cannot, and I find this conflict facing me everywhere. And these antagonists have arrayed themselves against each other like hostile forces.
Sabi niya, parang hindi ko nakakayanan, hindi ko na alam kung anong remedyong gagawin ko. Hindi ko na kaya. At itong nag-aaway ng talong, talagang matindi na yung pag-aaway nila, yung pwersa nila, nabubuo na. Okay? Now, Lord, sabi niya, either heal the breach or remove out of the way the real offender. Alright? Ito yung naging prayer niya, Panginoon, siguro ay pagalingin mo ang isa o kaya yung pinanggagalingan, Panginoon, ng pag-aaway nito, alisin mo na. Let me continue. From the day I offered that prayer, not one of those offenders ever darkened the church door. Yan. From that day I offered that prayer, not one of those offenders ever darkened the church door. Purihin ng Panginoon. Di ba? Yung prayer niya, ang naging dahilan para yung away sa loob ng simbahan na matagal nang nagaganap, at ang panalangin niya, Panginoon, it's either pagalingin mo yung isang side or alisin mo na lang yung pinanggagalingan ng gulo. Alam niyo, minsan may lesson dito eh. Sa church, kung tayo pastor, manggagawa ng Panginoon, kapag merong nag-aaway, dalawang bagay lang yan. It's either mawala yung pinanggagalingan ng gulo or ayusin ng Panginoon. Ako din, meron din ganyan. At yun naman sa mag-asawa. Pag may nagpe-pray-request sa akin, sabi niya, Pastor, please pray for my husband. Ito lagi yung sinasabi. Sabi ko sa kanya, kapatid, dalawang bagay lang yan. Mamili ka sa dalawa. Dalawang bagay lang yan, yung para sa asawa mo. Baguhin siya ng Diyos o kunin siya ng Diyos. Ang lagi sinasabi sa akin, wag ho, Pastor, gusto ko pong baguhin siya ng Diyos. Ayun, nagbabago talaga. Pero yung hindi nagbabago, I have so many testimonies to tell. Kaya lang, siyempre, pangit ito dito dahil ma-divulge, malalaman. Pero marami akong narinig. Doon sa mga nagpa-prayer request sa akin, hindi nagbago yung lalaki, doon sa kanya pinagpe-pray, kinuha ng Diyos ng maaga. Okay? O, mga mag-asawa dyan, mag-ingat kayo sa pag-prayer request niya. Anyway, wini-welcome muna natin si Bishop Edward Castaños. Alright, ito po ang aking kapatid nito, itong aking kamanggagawang ito. Meron din ganitong programa tuwing alas 9 ng gabi. Okay? Word and prayer. Minsan po ay sumusubaybay ho ako sa kanya. At salamat. At ito yung trabaho namin mga manggagawa ng Panginoon. Magsuportahan. Magdalanginan sa isa't isa. Alright? Thank you for coming, Bishop Edward. Sister Lucy de la Cruz Aliento, thank you. Thank you for always joining with us. Gersom, thank you for watching and joining with us. Mga kapatid, we still have 2 minutes left before we pray. It's 7:38 na dito sa aking orasan. So, mananalangin na po tayo. At minsan pa, yung may mga prayer request, okay, pakisulat lang ninyo ang inyong mga prayer request kung meron. Okay, gusto kong makita. Ayan. Dito sa aming Energizer, alright, dito maraming mga prayer ho na alright, isasama natin sa prayer. Alright, sige. Okay, ready na ho kayo? Yung ating mga prayer warriors, please. Yung ating mga intercessors, please. Alright, ready na kayo? Maya-maya ho ay mananalangin na tayo at tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Marami na tayong narinig ng mga patutuo kung paano ang Diyos ay mapagpalang Diyos, mapaghimalang Diyos. Okay, thank you for joining, Chloe Mantes. Alright, sige, sasama natin sa prayer to. Alright, sige. Amen. Alright, so salamat sa Panginoon muli. Sa gabi na ito ay ating pinapasalamatan ng ating Panginoon. Magsisimula na po tayong manalangin. And itong ating prayer na ito ay ulitin ko po ulit bago tayo manalangin. Ito'y palaging sumasa inyo sa ilalim ng Ministeryo ng Wisdom of Life Global Family Center. Kami po ay located sa GMA Cavite. At ang palatuntunan ito ay palaging sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi na walang ibang layunin kundi itaas, pasalamatan at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon. Alright? At sa ating palatuntunan ito, walang organization, walang denomination, walang personalidad.
walang monopoly when it comes to prayer. Lahat tayo ay tinutugon ng Panginoon. Nagkataon lamang po na maaring mahina ang inyong pananampalataya o maaring hindi niyo pa alam ang inyong tamang relasyon at panalangin. Nandito po ako para maglingkod sa katawan ni Kristo. Alright? So, salamat sa Panginoon. Nawa ay lagi tayong magkasama-sama yung mga tinutugon ng Panginoon sa inyong mga prayer request. Patuloy niyo pong samahan kami dito kasi hindi ito nakukuha ng isang panalangin. Mas maganda yung continuous yung ating prayer. Alright, prayer warriors, please start to pray now. Hallelujah. Lord, marami pong salamat ngayong oras na ito. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat ng iyong mga pagpapala, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong himala. Alright? Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Sa aming patuloy na pananalangin, Lord, dinadala namin sa iyo. Sa aming panalangin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Believe me, God is here. Hallelujah. Teka lang ho, at medyo nagkakaroon tayo ng... Alright. So, tuloy na tayo sa ating panalangin. Panginoon, dinadalain ko pong patuloy sa iyo si Rhea Vergara Hernandez at ang kanyang prayer request, Panginoon, para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, na kamakailan lang, Panginoon, ay nagdaos ng kanyang karawan. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Patuloy naming inakin, Panginoon, ang iyong pagpapala, iyong kagalingan, ay palaging dumadaloy sa kanyang buong sambayan, Panginoon. Lord, we just want to say thank you sa ginawa mo po, Panginoon, sa buhay ni Sister Madelo Joyce. Nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng himala sa buhay niya, Panginoon. Wala na siyang seizure. Ang inilang namin, Panginoon, ay complete healing, complete deliverance, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa kanya, Panginoon. Sa oras ito, dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, sila Arnie Salvador, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming kapatid na ito. Ikaw nga po ang patuloy na umabot, Panginoon, sa lahat ng kanyang kahilingan, Panginoon. Lord, salamat po sa patotoo ni Janice para sa kanyang anak, Panginoon. Patuloy namin idinadalangin ang batang ito, Panginoon, na yung complete healing, Panginoon, complete deliverance, Panginoon, from that mentality, from that thinking, Lord. In the name of Jesus. Lord, dinadalangin namin sa si Janet Sorera para sa kanyang buong sambahayan, Panginoon, maging kay Brother Choi, sa kanyang mga kapatid, Panginoon, na hanggang ngayon ay patuloy na dinadalangin namin pagkat alam namin, Panginoon, na sa iyo ay walang imposible. Lord, dinadalangin po namin sa iyo yung kahilingan ni Sister Novi, Panginoon. Lord, nire-release namin, Panginoon, ang pagpapalang pinansyal, espiritual, pisikal at material, Panginoon. Yung kanilang komisyon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, inuutusan namin ito, O Diyos, sa kapangyarihan naman ng Espiritu, Panginoon, na ito'y i-release na, Panginoon, in the name of Jesus, sa buwang ito, Panginoon, inaangkin namin ang iyong himala, ang iyo pong pagpapala, Panginoon. Dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Jingjing Torres, Panginoon, Obias, pagpalain mo po siya, Panginoon. Patuloy nga po, Aman, ang pabor mo'y sumakanya sa lahat ng kanyang mga transaksyon, Panginoon, sa kanyang mga kausap doon sa kanilang mga ibinebenta na house and lot, Father. We pray, Lord, na patuloy na bibigyan mo siya ng kalakasang pisikal, material, espiritual, at kalakasang pinansyal, Panginoon. Yung pagtataguyod niya sa kanyang buong sambahayan, lalo't na ngayon na wala na ang kanyang asawa, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na patuloy na pagpalain mo po siya sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Lord, we pray for Jobet Resco para sa kanyang buong sambayan, Panginoon. Para sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa kanyang tatay at yung mga tao yun na gumagambala, Panginoon, sa kanila, nag-aalis ang kanilang kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, dinadalangin ko po, Ama, ang iyong pagkilos ng mahimala sa kanyang buong sambayan, Panginoon. Lord, ang aming kapatid na si Sister Minerva, pagpalain mo din, Panginoon. Tagpuin mo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ganyan din po si Ate Lolit, Panginoon. Inangkin po namin ang lubusan ng paggaling niya doon sa kanyang allergy. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, si Rhea, Panginoon, sa kanyang kahilingan sa iyo, na pagpalain mo ang kanyang sambahayan na naiwan sa Batangas, Panginoon, si Emmet, at sa kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy na ang pagpapalang, pisikal, material, espiritual, at material ay dumaloy sa kanya, Panginoon. Lord, gayon din po kay Mary Ann Aguha.
Lord, idinadalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, sa aming kapatid nito, Diyos. Ano man ang kanyang kahilingan, di man niya ito nabanggit, Panginoon. Ngayong gabing ito, Panginoon, dinideklara ko ang pagpapalang espiritual, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, maging ang pagpapalang pinansyal, Panginoon. Lord, salamat po na ikaw ang Diyos namin na hindi nagbabago, Panginoon. Patuloy kong dinadalangin sa iyo, Panginoon, sa gabi na ito. Si Sister Beth, Panginoon. Patuloy mo pong katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan niya. Patuloy mo pong hipuin ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, na hanggang ngayon, Panginoon, ay hindi pa rin makakilos ng maayos because of that sickness, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ipakita mo po sa kanya, Panginoon, na hindi nawawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiwala at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, idinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, si John Eric Vandam Guzman, Panginoon. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Ingatan mo rin siya, Panginoon. Hindi ko po alam ang kanyang pangangailangan. Sa gabing ito, Panginoon, dinadalangin ko pong patuloy ang iyong himala at pagpapala sa kanya, Panginoon. Lord, si Mitch, Panginoon, patuloy kong idinadalangin sa iyo. Lord, ikaw po ang magpapala sa kanya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kikilos sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy na samahan mo po sila, Panginoon. Patuloy na samahan mo ang iyong mga anak na ito, Panginoon. Lord, I pray for Abiel and Abram Martinez, Panginoon. Ang mga batang ito, Panginoon, dinadalangin ko na dumaloy ang iyong himala, dumaloy ang iyong pagpapala, Panginoon. Yung kahilingan po ni Sister Gigi, Panginoon, na para sa kanyang mga kamag-anak ay magkaroon ng katuparan. Makita namin ang kanyang mga kamag-anak na naglilingkod din sa iyo, Panginoon. Yung kahilingan para kay Daisy, ngayong gabi, Panginoon, inangkin po namin ang iyong himala, inangkin namin ang iyong pagpapala, Panginoon. Matunaw ang anumang bukol na yun, Panginoon, sa kanyang katawan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Pastor J. Ilagan. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang aming kapatid na ito, ang aming kamanggagawa, na kung saan, Panginoon, patuloy siyang naglilingkod sa iyo at patuloy na nagtitiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, dinadalangin ko po ngayong araw na ito, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon, na patuloy niyang maranasan, Panginoon, ang kaaliwan mo, ang kapayapaan mo, ang kagalakan ng gagaling sa iyo, Panginoon. Despite the fact, Lord, na hindi sapat, Panginoon, yung pinanggagalingan ng kanilang mga resources dahil sa pandemic na ito, Panginoon. Ikaw ang magbubukas pa din ng pagkakataon, Panginoon, upang yung kanilang negosyo ay magkaroon ng pabor sa kanilang mga customer, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo si Edward Dong. Panginoon, ano man ang pangangailangan ng aming kabataang ito, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na kumatagpo, Panginoon, sa Kanya. Ikaw ang patuloy na manguna sa Kanya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa Kanya, Panginoon. Gamitin mo po siya sa ministeryo na kung saan ay ipinagkakatiwala mo ito sa Kanya, Panginoon. Marami pong salamat sa patuloy mong pagpalain ng Kanyang buong sambayan. Ang pagpapalang pisikal, material, espiritual, at pagpapalang pinansyal ay patuloy niyang maranasan, dakilang Diyos. Panginoon, gayon din si Precious, Lord. Dinadalangin ko ang kabataang ito, Panginoon. Doon sa kanyang pag-aaral, Panginoon, ay patuloy na magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon, at patuloy na ang kalakasang pisikal, material, espiritual, pagpapalang pinansyal ay maranasan niya, Panginoon. Lord, I'm also praying for Pastor Bishop Larry Cerda, Panginoon. Patuloy mo nga po, Panginoon, na gamitin ang aming bisya, Panginoon. Marami pang bansa ang pupuntahan niya, Panginoon, upang ipangaral ang iyong mga salita. At maraming mga tao ang magbubukas ng kanilang tahanan, magbibigay ng pagpapalang pinansyal sa Kanya, Panginoon, upang yung ministeryong pinagkatiwala mo sa Kanya, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan, Panginoon. Lord, I pray for the family, I pray for the ministry na pinagkatiwala mo sa Kanya, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo si Saria, Panginoon, na patuloy po na pagpalain mo po siya, Panginoon. Patuloy na kumilos ka sa buhay niya, Panginoon. Yung kanyang mga thesis defense, Panginoon, patuloy ng wisdom manggaling sa iyo, Panginoon. Si Mira Febe Blanca, Panginoon. Pagpalain mo din, dakilang Diyos, ang aming kabataang ito, Panginoon. Ang patuloy na iba yung kalakasan manggaling sa iyo, Panginoon. Yung kanyang anak ay patuloy mong ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. Ang iyong pabor ay ibigay mo sa kanya, Panginoon, upang magkaroon siya ng matatag na trabaho, Panginoon, upang may tulong niya, may suporta niya sa kanyang sambayan, sa kanyang anak, Panginoon. Lord, dinadalangin ko si Bredlog Brimbuela, Panginoon. Si Lester, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang aming pamangkin na ito. Patuloy nga po, O Diyos, na tagpuin mo ang lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na magkaroon din siya ng
isang malalim at personal na pakikipag-ugnayan sa iyo, Panginoon. Dinideklara ko ang pagpapalang pisikal, material, espiritual, at pagpapalang financial para sa kanya, Panginoon. Lord, dinadalangin ko din po sa iyo, Panginoon, si Kuya Sito Katapang, Panginoon. Lord, patuloy mo po, Panginoon, na ipahayag sa kanya kung sino ka, Panginoon. Inaangkin ko, Panginoon, na darating ang isang pagkakataon na siya din ay maglilingkod sa iyo, siya din ay magtitiwala sa iyo, siya din ay magbibigay ng kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Siya din, Panginoon, ay magkakaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, I pray that you are going to send someone, Panginoon, na magbibigay sa kanya, Panginoon, ng pagpapaliwanag tungkol sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, salamat sa buhay ni Bishop Edward Castaños, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mo po siyang pagpalain, patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon. Yung ministeryo na binigay mo sa kanya, Lord, yung pangangaral ng salita mo, Panginoon, pagbabahagi ng salita mo tuwing ikasyam ng gabi, Panginoon, pagpalain mo siya doon, Panginoon, at marami pang mga tao ang maabot ng kanyang ministeryo, Panginoon. Maging yung iglesia, pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Yung mga pastor na nasa ilalim ng pangunguna niya, Panginoon. Patuloy na samahan mo po siya sa kanilang ministeryong, Panginoon. Lord, I pray for Sister Lucy de la Cruz Aliento, Panginoon. Ngayong gabing ito, Panginoon. Salamat at narinig namin ang patotoo, Panginoon, kung paano pinagaling mo siya, Panginoon, sa 2 buwan niyang hindi pagkakaroon ng tulog na maayos. At ngayon, naging maayos na ang kanyang tulog. Panginoon, ngayong araw nito, patuloy namin sineselyuhan, Panginoon, ng aming pananampalataya, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang kompletong kagalingan para sa kanya, Panginoon. Lord, gayon din si Gerson, Panginoon, si Melissa. Ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon, patuloy kong dinadalangin, dakilang Diyos, ang iyong pagpapala sa kanilang mga sambahayan, sa kanilang personal na buhay, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, lahat ng mahawakan ng kanilang mga kamay. Anumang mga negosyo, kung meron man sila, Panginoon. I pray, Father, for your favor upon them, Lord. I pray for Chloe Mantes, Panginoon. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang batang ito, Panginoon, na sa kanyang murang kaisipan ay nagagalak siya, Panginoon, na mapasama sa evening of prayer na ito, Panginoon. Lord, I pray na lalaki ang batang ito na may pagkaunawa at pagkatakot sa iyo at maglilingkod din siya sa iyo, Panginoon. Dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, si Juliet Publico. Panginoon, pagpalain mo po ang patuloy na pagpapalang pisikal, material, espiritual, pinansyal ang ibibigay mo sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, doon sa mga iba pang mga activity niya doon sa kanyang online business, Panginoon. I pray, Father, na maging mapalad siya, maging maayos siya, Panginoon, doon sa negosyong ito na kanyang pinasok, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Allen de la Rosa, ng kanyang buong sambahayan, Panginoon, sapagkat sila ay mga frontliner, Panginoon, doon sa ibang bansa. Lord, ang patuloy pong pag-iingat mo, Panginoon, ang iyong bigay sa kanya, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mong pong pagpalain din si Emily Jimenez, Panginoon. Yung kahilingan niya para sa kanyang anak, Panginoon. Hindi kami titigil ng kapapanalangin, Panginoon, hanggat di namin nakikita ang tugon mo, Panginoon, sa kanyang anak, Panginoon. Na darating ang araw, lalabas siya, Panginoon, at hindi lamang siyang malaya, Panginoon, doon sa kanyang pagkakapiit, Panginoon. Magiging malaya din siya sa spiritual, Panginoon. Sapagkat magsusugo ka ng tao, Panginoon, upang siya'y makakilala sa iyo, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, dinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon. Si Allen, Panginoon, patuloy nga pong pagpalain mo, aming Diyos, ang kabataang ito, Panginoon, na yung kanyang pagtatrabaho, Panginoon, ay ang iba yung protection mo ang ibigay sa kanya, Panginoon, upang dumaloy ang iyong pagpapala, Panginoon, sa kanya, upang dumaloy ang pag-iingat sa kanya, Panginoon. Patuloy na maranasan niya po, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng protection sa kanya habang siya ay nasa frontline, Panginoon, doon sa Qatar, Panginoon. Lord, salamat, inangkin po namin, Panginoon, ang pagpapala po, Panginoon, para sa kanya. Lord, patuloy din nilalapit namin sa iyo, Panginoon, si Griel, na ang kanyang katawan ay mawala na yung ubo at sipon sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Inangkin po namin, O Diyos, ang iyong himala, ang iyong pagpapala, ang iyong kagalingan, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Salamat din, Ama. Dinadalangin kong patuloy sa iyo si William, Panginoon, at doon sa kanyang kahilingan, Panginoon. Patuloy din na ang iyong proteksyon ang ibigay mo sa kanya, Panginoon. Ang iyong pangunguna ang ibigay mo sa kanya, Panginoon. Gayun din, Ama, dinadalangin ko sa iyo si Lani Brimbuela, Panginoon.
Pagpalain mo po din, Panginoon, yung kanyang kahilingan, yung pag-iingat mo sa kanyang buong sambahayan, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid na nagtatrabaho, Panginoon. Ang patuloy na protection mo ay ibigay mo po sa kanya, Panginoon. Dinadalangin ko din po, Ama, sa gabi nito, si Rebecca Echano Kalimpon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy na ang kanyang asawa na naroon sa ibang bansa ay bigyan mo ng proteksyon kasama yung kanyang mga kasamaan sa trabaho, Panginoon. Lord, inaangkin po namin, Panginoon, na ang pagpapala mo, Panginoon, ay hindi titigil sa kanya at sa kanyang buong sambayan, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, kay Pastora Christy Campo. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga kabanggagawang ito. Kasama si Pastor June, Panginoon. Lord, ang pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal, pagpapalang pisikal, pagpapalang material, ang ibubuhos mo po, Panginoon, sa kanyang buong sambayan. Lord, yung ministeryong pinagkatiwala mo, patuloy kaming dumudulog at nagkakaisa sa panalangin, Panginoon, na ibubuhos mo ang iyong mayamang pagpapala. Magpapadala ka ng mga manggagawa, magdadala ka ng mga kaluluwa, Panginoon, at sila mismo ay magkakaroon ng pabor, Panginoon, sa kanilang komunidad, sa aming pong bayan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, marami pong salamat. Patuloy kaming umaasa, Panginoon, na ikaw ay hindi magkukulang, Panginoon, sa lahat ng aming mga iniling sa iyo. Panginoon, dinadalangin ko rin po patuloy ang kahilingan ni Lani para sa kanyang tita, si Maxima Salientes, at ang kanyang buong sambayan, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na kalusugan para sa kanilang buong sambayan ay maranasan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, maging kay Ate Cora. Pagpalain mo din, Panginoon, si Ate Cora de la Rosa, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na mag-iingat sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na magpapala sa kanilang relasyon mag-asawa, Panginoon, ng Kuya Manny. Lord, patuloy mong buklurin ang kanyang buong sambayan, Panginoon. Maging ang aming ninang Nelia. Salamat sa patotoo, Panginoon, na siya po'y pinagaling mo na, Panginoon. Masigla na sa ngayon, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, at patuloy namin siyang isinasama, Panginoon, sa aming mga panalangin ito, dakilang Diyos. Ama, marami pong salamat. Umaasa kami minsan pa, Panginoon, na ngayong gabing ito ay patuloy kaming aangkin ng iyong mga pangako. Patuloy kaming aangkin, Panginoon, ng iyong mga salita. Patuloy kaming aangkin, Panginoon, ng iyong katugunan, Panginoon. Salamat, aming Diyos. Patuloy na pinapasalamatan ka namin, Ama, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, Panginoon. Tunay na ikaw ang aming Diyos. You are the God who healeth us, Lord. Ang aming kagalingan, Panginoon, ay hindi lamang kagalingan sa pisikal, maging sa spiritual, Panginoon, maging doon sa stress, Panginoon, maging doon sa mga rejection, Panginoon, maging sa hatred, Panginoon. Pagalingin mo po kami, Panginoon. Kung sa gabing ito, dakilang Diyos, meron pa rin mga kasama kami, Panginoon, na meron pa rin unforgiveness sa kanilang puso, Panginoon. Pagalingin mo rin sila, Panginoon, sa mga pusong ito na hindi nagpapatawad, Panginoon. Mga pusong punong-puno ng sama ng loob, ng galit, Panginoon. Lord, ito'y minsan nagiging hadlang, Panginoon, para tugunin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila sa gabing ito, Panginoon. Lord, salamat na minsan pa, Panginoon, pinanghahawakan na po namin ang iyong mga pangako, pinanghahawakan na po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, amin din pong idinadalangin patuloy sa iyo ang aming Ate Lita. O Diyos, pagpalain mo rin siya, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon, na katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Yung aming panalangin, Panginoon, para sa kanyang anak na doktor na si Joel. Lord, ang iba yung pag-iingat mo, Panginoon. Ang iba yung protection mo. Ang kailangan, Panginoon, ng iyong anak nito na si Joel, Panginoon. Lord, pagpalain mo po siya. Patuloy mong ingatan, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng anak ng Ate Lita, Panginoon. Maging ang Kuya Inte, Panginoon. Pagpalain mo rin po siya, aming Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Hindi kami magsasawa na magpasalamat sa iyo. Hindi kami magsasawa na dumulog sa iyo, lumapit sa iyo, Panginoon. Sa gabing ito, Ama, inaangkin na po namin, Panginoon, ang iyong himala, ang iyong pagpapala, ang iyong kagalingan, Panginoon. At ngayon, mga kapatid, sa pagkatapos ng ating panalangin ito, dinideklara ko ang pagpapala ng Diyos Ama, ang kagalingan, ang himala, ang proteksyon, ang provision ng Panginoon ay iyon ang mararanasan at iyon ang tatanggapin sa gabing ito. Marami pong salamat, aming Diyos, itong aming dalangin sa iyo.
Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat alam ko na bukas at sa mga susunod na araw makakarinig na tayo ng mga patotoo kung paanong ang Diyos ay naging mapagpala sa atin sa gabi na ito. Ang inyong lingkod, Pastor Ding Brimbela, ay muli nagpapaalam sa oras na ito sapagkat sa susunod na araw magkita-kita po ulit tayo at magsama-sama tayo at maipagsigawan natin ang kabutihan, ang katapatan ng ating Panginoong Hesus. Nais ko rin pong i-announce sa inyo na sa tuwing alas 7 ng umaga, meron din akong palatuntunan at ito ay pinamagatan kong 5 minutong panalangin para sa iyo. Ito po'y panalangin na kung saan ginagawad ko at ibinibigay ko dun sa mga nangangailangan ng panalangin. Kaya bukas ng umaga, kung nais yung makaranas ng himala at pagpapala pa ng Diyos, iniimbitahan ko pa rin po kayo sa ganap na 7 ng umaga, 5 minutong panalangin para sa iyo. Muli, maraming pong salamat. Wala tayong magagawa, kailangan natin maghiwa-hiwalay. Salamat sa lahat ng mga kamanggagawa natin na ating nakasama sa gabi na ito. At aking dalangin, patuloy ng pagpapala ng Diyos ay laging maranasan ng bawat isa. Maraming pong salamat. Sa gabing ito, nais ko din pong isama sa panalangin. Nakapasok pa din si Sister Presi. Lord, I speak forth blessing sa buhay ni Sister Presi Kapilitan, Panginoon. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at patuloy na ibuhos mo ang iyong pagpapalang pisikal, material, spiritual at financial sa Kanya. Lord, salamat po, Panginoon. Yung mga hindi naabot, hindi namin mabanggit, Panginoon, ang kanilang mga pangalan. Lord, sa gabing ito, dinadalangin ko ang lahat ng may pangangailangan. Kung ngayon ay umaga, tanghali, or hapon sa kanilang kinalalagayan, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko, Panginoon, ang iyong pagpapalang pisikal, material, spiritual, at pagpapalang financial sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Magkita-kita tayo bukas ng gabi at muli ang Diyos ang mag-iingat sa atin sa ating pagtulog sa gabing ito. God bless you all. See you tomorrow evening.